Unti-unti na nga pong naglalabas si Ate Marlene ng kanyang mga sama ng loob sa kinakasama ng kanyang anak na si RJ. Sabi po kanina ni RJ, hindi naman daw po niya sinasaktan si Jennifer. Pero ano po ba ang nakikita ninyo at naririnig Sinasaktan niyo? niya po yan araw-araw, gabi-gabi. Bakit hindi po ninyo kinausap si RJ at si Jennifer? Gusto nga ng asawa ko, palayasin na yan sila dyan sa bahay na yan. Ayaw magsilayas eh. Pero sa palagay po ba ninyo, yun ang magiging solusyon, yung palayasin sila? Yun po. Oo. Paano po ang apo ninyo at ang anak ninyo? Doon sila sa bahay nila eh. Malaki rin naman ang bahay nila eh. Yung kawawa namin kapatid ko, squatter na. Walang bahay. Talagang umalis na rin doon sa bahay na yun para din... Nawa ka lang namin dahil sa dalawang bata. Maling ka pa. Ate Marlene, nung una pa lang po ba ay hindi na talaga kayo boto kay RJ? Bakit po? Walang trabaho eh. At ang sabi po ninyo kanina, yung anak ninyo ay scholar. May nagpapaaral po yan. Oo. Kaso naman binuntis, nung mag-aaral ng college, buntis, hindi na makapag-aaral dahil malaki na pala siyan, 4 na buwan. So nasayang lang po. Sayang lang. Yung asawa ko, pinag-aaral pa siya, lahat binibigay kung anong gusto niya eh. Binibigay ng asawa ko, hindi niya naman tunay Nagsasabi namin. po ba sa inyo si Jennifer ng kanyang sama ng loob kay RJ? Hindi po, hindi siya nagsasabi sa akin. Bakit daw po? Ewan ko sa kanya, nahihiya siguro. Pero yung mga apo po ba ninyo, sinasaktan ni RJ? Sinasaktan niya rin. Minsan nga nakita ko eh. Tinawakan pa naman sa bukid. Tinaas doon, binitin. Sino pa matutuwa sa kanyang ganyan ang ginagawa niya sa mga anak niya? Lahat sinasaktan, sinugsuntok, minsan kukurutin. Akala ko ba sabi mo, dinidisiplina mo lang? Akala ko ba sabi mo, Nakikita palo ko lang sa lahat. puwet? So yun ba ang konting palo na sinasabi mo? Hindi ko naman na inulit yun ah. Isa lang yun. Nung nakita po ninyong hawak ang apo niyong gano'n sa Pinagsisiyaw ko, ulo, hindi ko Ate ako Marlene, ano pong ginawa niyo? Sinaway ko siya para sabi ko, huwag mong gaganyanin yung bata. Masakit yan. Ano pong sabi sa inyo ni RJ? Sabi niya, wala kang pakialam, ay anak ko to. Hala, RJ! Hindi po totoo Nanay! yun. Hindi po totoo yun. Nanay, Hindi ko po naman! sinagot yung benang ko. Lahat na yan, sinasaktan mo, pati maliit eh. Alam niya ng anak mo na kahit kailan hindi kita sinagot ng pabalang. Anong hindi sinagot? Minsan ka sumasagot sa akin, Ano yun? pero hindi ko lang pinapansin. Palihim ka pa. Alim. Hindi totoo yun, ma. Hindi ka sumasagot? Totoo Yung yun, sagot ma. mo ngayon, anong tawag dyan? Ma, kumagalit ma kung kung dako ano. Nagpapakain siya, saktan pa. Wala ang kwentang ama. Bakit? Wala raw po siyang alam sa problema ng kanyang anak, pero handa naman din siyang ipagtanggol at ipaglaban ang kanyang junior. Narito po ang tatay ni RJ na si Mang Eduardo Enciso. Pasok! Mang Eduardo, upo muna tayo. Alam po ba ninyo itong problemang pinagdadaanan po ng inyong anak? Hindi po. Bakit po? Kasi hindi sila nagsasabi na mayroong problema sila mula nung Nagsama sa sila. kanila na tumira. Oho. Si Eduardo po ba o si RJ nung siya po ay lumalaki ay sinasaktan po ba siya ninyo o ng inyo pong asawa? Hindi ho. Bakit po kaya sa palagay ninyo parang lumalabas naging mabigat ang kamay po ni RJ ngayon? Yan ang hindi ko alam. Oo. Pinapayuhan po ba ninyo, Mang Eduardo, si RJ na maghanap ng trabaho? Opo. Kasi syempre, gusto ko ngang turuan sa magmaneho dahil meron akong kaibigan na nung nahanda naman tumulong sa kanilang magmaneho. yun Kaya lang lang pala. parang sila ang walang hilig. sa trabaho. Ayaw nila magmaneho. Ayaw nila mag-aral. So anong gusto mo sa buhay, RJ? Hindi ko lang po gusto yung pagmamaneho. Anong gusto natin? Manager? Presidente? Anong gusto natin? Kasi parang lumalabas, Dr. Camille, syempre sa edad na ito ni RJ, parang hindi pa siya handa na maging isang ama. Kailan po ba natin masasabi na ang lalaki ay handa na talagang maging ama? Alam mo, Chang, basta pag sinabi mo magkakaroon ka na ng anak, dapat ikaw mismo,
yung sineset o nagkakaroon din tayong mindset na magiging ama na ako, kaya dapat maging responsable na ako. So walang sinasabing edad dito. Kung hindi, ang kinakailangan dito ay magkaroon ng tinatawag nating sense of maturity. Doktora, sa napakarami na po na issue na ating tinalakay dito sa ating programa, lagi po nating naririnig na kapag ang isang tao ay nananakit, yun ay dahil sa nung siya ay lumalaki, nagawa ring saktan siya ng kanyang mga magulang. Pero sa sitwasyon na ito ni RJ, hindi naman daw pala siya sinaktan ni Mang Eduardo o ng kanyang mama. Pero bakit kaya parang nagiging napakabigat ng kamay ni RJ, hindi lang sa kanyang kinakasama, kundi pati na rin sa kanyang mga anak? Una kasi nawawalan siya palagi ng trabaho. So wala yung kakayahan para sabihin mo na ako yung talagang good provider. So the only way para maging in control ako is ipakita yung physical na kapangyarihan na maaaring nagagawa niya sa pamamagitan ng pananakit. Salamat po, Dr. Camille. Di ka ba natatakot kung magising ka isang araw, mapagod na si Jennifer sa ginagawa mo? Natatakot din po na baka mangyari po na kagaya po na sinabi niyo, baka magising na lang ako na wala na sila sa tabi ko. Kahit na siya raw po ay masaktan, handa pa rin siyang magtiis, makasama lang po ang kanyang minamahal. Narito po ang kinakasama ni RJ na si Jennifer Tizara. Pasok! Jennifer, gaano katotoo na sinasaktan ka ni RJ? Ano po, minsan lang po kapag meron po kami hindi pagkakaunawaan. Paanong sinasaktan? Minsan po kapag sinasabunutan niya po ako, tapos minsan po sinusunod. So sa palagay mo, yung paminsan-minsan na sinusuntok, paminsan-minsan na sinasabunutan, ay okay lang, Jennifer? Pagmamahal pa rin yun? Pagmamahal pa rin ba yun? Na pati ang mga anak ninyo, sinasaktan niya? Hindi po. Hindi. Ayan, nakakala sa'yo. Nay, wala na rin naman pong punto para iganon pahunin nyo yon. Wala na tayong magagawa. Kailangan po unawain ninyo ang anak ninyo at tulungan at hindi pa ipagduldulan sa kanya yung maling nagawa niya. Yung punto nga pong hindi nagsasabi sa inyo ang anak ninyo at tinitiis lang ang lahat, dapat maalarma na kayo doon. Ibig sabihin, may problemang pinagdadaanan ng anak ninyo na hindi po masabi sa inyo, hindi kayo mahinga ng tulong, hindi kayo malapitan, problema po yun. Ang tanong ko naman sa iyo, Jennifer, bakit mo tinitiis ang lahat ng yan? Sobra pong mahal. Sobrang mahal. Bakit? Ano ba ang pagmamahal para sa iyo? Sige nga. Ano ang pag-ibig para sa iyo, Jennifer? Nagtutulungan po. Tinutulungan ka niya? Minsan po. Ano ang pag-ibig para sa iyo? Masagot kaya ni Jennifer kung ano ang pag-ibig para sa kanya? At hanggang kailan kaya siya magtitiis? At kung pagmamahal pa nga bang matatawag ang ginagawa na ito ni RJ sa kanya? Pakatutukan po ninyo sa pagbabalik ng Face to Face. Minsan, nagsiselos po siya. Kanino nagsiselos? Diyan po kasi, syempre po pag nagtitinda po ako dyan sa labas, tapos pag meron pong kausap, ganun po. Miss Amy Perez would like to thank the